Today, pag-usapan natin yung pag-ibig, housing loan. Ito yung mga bagay kailangan mong gawin para hindi ka ma-approve. Unang-una, pag kulang-kulang yung requirements or yung mga documents mo. Example, pag iniisa-isa mo yung mga requirements or yung mga documents mo, yun, napaka-malabo pong i-assess agad yun or i-process kasi isa mo siya binibigay. So, isipin ng pag-ibig, hindi ka well-organized para mag-loan sa kanila. Next is, hindi mo kaya bayaran yung monthly amortization. In short, hindi ka pumasa sa required income. Diba, malala, fake income or proof of billing yung binibigay nila. So, napaka-malabong ipasa yun. Siyempre po, imbestigahan nila yan. Kung totoo yung mga documents mo, malalaman nila yan pag fake yan. Next is unstable job. Titingnan nila yung COA mo, kung ilang taong ka lagi sa kumpanya or sa pinagtatrabuhan mo. Pag nakita nila lagi kang palipat-lipat or halimbawa 6 months ka lang or every 1 year ka lang, consider na hindi ka na agad stable nyon. Siyempre, paano ka pa makapaghulog ng maayos kung patalon-talon ka ng trabaho or paano ka makakabayad kung mawawalan ka ng trabaho. And then next, ito na yung pinali. Kung meron kang mga utang, unsettled na utang, pwedeng sa loan or pwedeng sa bank, pwedeng sa credit card, or ang pinakamalala, meron kang foreclosed na property na unsettled. So congrats na agad, ayusin mo dapat yun. So lahat ng sinabi ko, kung gusto mo, hindi ma-approve, gawin nyo lang yun. So like I always said, always start thinking, start planning, and start investing.